Ito, sa banay ng Panginoon sa Espiritu at Karoon. Kasi mga malagalak na sinarito sa Amen. Sabihin ng Diyos na tayo magkweto ngayon at alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa umagang ito. Tanong ko na pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon tayo ng awit na ating narinig. It is well with my soul. Yun yung nasabi ng isang anak ng Diyos na bago na dumating sa samahan ng mga pagsulot sa kanyang buhay ay naging panatag pa rin ng kanyang kaluluwa sa hanapan ng ating Panginoon. Kaya po rin ng Diyos sa umagang ito na isang privilege muli na makatayo dito sa harapan upang makapangalan ang salita ng Panginoon. At meron tayong fellowship mamayang hapon. Wala ko nang sabi kaya hindi ko na alam na meron pang gawain sa hapon. Kaya po rin ng Diyos sa araw na ito na ang Diyos ang magbigay ng mensahe sa atin, natutunan ng ating pangangailangan. Ang Diyos ang nakababapit ng ating pangangailangan sa umagang ito at alam ko ng Diyos ang siyang magtutugon ng lahat ng ating pangangailangan sa ito. Kaya idalaman lang ko na gamitin ako ng Diyos sa umagang ito na laluin ng pagkapala at mensahe mula sa Kanya. Kaya salamat sa pribileyo na maging anak ng Diyos na kanyang magamit sa ganitong gawain na hindi ko pinangarap na ganito na kayo mangaral sa maraming mga tao. Purihin ng Diyos na umagang ito at tayong lahat ay tumayo ating buksan ang ating mga Biblia dito sa ating pag-aaralan sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Ating nakita, ating basahin ng sabay-sabay. Sabi niya rito, kaya kung sino man ay ang Kristo sa ibang kilala, ang mga dating bahay ay sigipat na, narito sila ay tawang naging mga bago. Tayo ito malangin, hindi natin ang patnubay uli ng ating Panginoon sa panalangin, panganang tayo muli ni Sister Rose. Diyos, salamat po sa versikulo nito na siyang pagbabatayan ng aming pag-aaralan at dalangin namin na naman po yung mga iwanag ngayon ay handa mo para sa amin. Mangyari po ang mahinang kalooban sa mga ito at sa inyong alitin na natin na siya'y nakaasa rin sa inyo. Sa kanyang buong buhay, Panginoon, sa kanyang pagtayo lang namin, umaasa siya sa inyong mensahe, Panginoon. Sa inyong tulong na ipagkakaloob sa kanya. Bigyan mo siya ang ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo at magpakahayag ka ang sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat at namin sinugunan mo na po yung aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Ngayon, araw din sa mga nakabili sa atin sa umagang ito. Alam ko na maraming mga video dito sa gawain ng katarungan. Kaya ang Diyos naman magbigay din ng pagkapala sa kanila. Bagaman sila'y malayo, ang aming speaking na kamanay sa atin, ay binabati natin sila sa umagang ito. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito is lipangat na the latest improve. So sabi niya doon sa ating teksto, para maging mga bago. At tinignan ko yung kahulugan ng improve sa dictionary, sabi niya to enhance in value or quality, make better. Sabihin yung dating talaga na nag-improve siya, kaya siya naging bago. At kung tayo ay taong mapagmasid sa ating kasalukuyang panahon, marami tayo makikita ang mga pagbabago. Diba? Ang pagbabago yung ating nakikita. Isa na din ang mga kagamitan ng mga tao, di ba? Yung kanilang mga gadgets na dating ginagamit, ngayon pawang bago na, di ba? Yung mga cellphone, di ba? Yung mga kagamitan ng tao na sobrang high-tech na sa panahon kasalukuyan, mga bago na, di ba? Kaya napakabilis ng takbo ng panahon, hindi naiiwan yung mga kagamitan nagiging bago. Hindi siya nagiging luma. Yung luma nagiging luma at yung bago pa naman nagiging bago naman. Kaya dyan natin na-relate yung ating mensahe sa umagang ito. Yung
naging pagbabago. Sa ating buhay spiritual, yun yung mahalaga na ating tatalakayin sa umagang ito sapagkat ito'y mahalaga nating pag-uusapan sapagkat ang ating buhay spiritual ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, kung tayo ay Kristiyano, kung nais natin maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, araw-araw kailangan merong bago sa atin. Ito yung dumalaki tayo bilang isang Kristiyano, pero tayo naman ay hindi nag-i-improve. Dahil dito sa ating teksto na binasa, ang sino mang nakay Kristo siya'y bago na lang. Ang mga dating bagay na nakalipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, dumalaki siya, nakikita mo yung pagbabago sa kanya, at ang Diyos, alam na yung kanyang kalagayan, araw-araw. Kaya nga tayo sa ating kapanahunan, masasabi natin, ang tao sa mundo ito ay walang pagbabago sa kanila, di ba? Bagaman ng tao, sila yung tumatanda. Pero kung wala pa ang ating Panginoon sa kanilang buhay, ganun pa rin yung kanilang mga pag-uugali, di ba? Kumbaga, yung tao matatalino. Marunong silang mga labithan ng mga bagay na maganda pakinabangan ng tao, pero yung moralidad naman nila naiiwanan. Kaya nga napakahalaga ng isang tao siya'y makakilala sa Panginoon para mabago yung kanyang buhay. Di ba tayo hindi naman natin mababago yung ating sarili kung sa sarili lang natin, di ba? Maaaring isang araw, dalawang araw. Pwede natin mabago yung ating buhay. Pero sa dalawang araw lang. Pero kung ang ating Panginoon nasa ating mga puso, tinanggap natin yung ating Panginoon sa ating buhay, mayroong pagbabago makikita sa atin. Kaya dapat natin makita, alam niya sa mundo ito, ang kalagayan ng mga tao, sabi nga ng Biblia doon sa Revelation 20:11, sabi niya, ang ligo ay magpapaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matulig ay magpapakamatulig pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Ibig sabihin, mayroong improvement niya, di ba? Alam niyo, yung liko pala, may improvement din, lalo sila nagpapakaliko. Diba? Yung mga tao ngayon yung liko, lalong nagpapakaliko. Yung marumi lalong nagpapakarumi. At yung matuwid, lalong nagpapakamatuwid. At yung banal, lalong nagpapakabanal. Kaya there is room for improvement. Sabi nga, improvement. Pagiging bad man o ito ay maganda. Merong improvement sa mga tao. Pero ang mga naging improvement na dapat natin makita sa mga anak ng Diyos ay yung maging bago yung kanyang puso. Diba? Yun yung nangyari sa atin Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, meron siyang binigay na bagong puso sa atin. Diba? Sinabi sa Ecclesiastes 36:28. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko naman sa loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang pusong bato sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Alam niya, ito yung pusong mahalaga na tinanggap natin sa Panginoon. Ito yung pusong tumitibok-tibok dito sa ating katawan. Ito yung bagong puso yung tinatahanan ng kapinan. Diba? Yan yung ating Kaya, kung tayo Kristiyano sa umagang ito, araw-araw pwede tayo mabago, mag-improve. Pwede tayo mag-improve mga pinamahal. Kaya nga, our life today can be improved over the life of yesterday. Diba? Yung buhay natin kahapon pwede ma-improve ngayon. Kasi ang buhay ng Kristiyano, ito totoong buhay Diba? Kaya kung hindi ka pa Kristiyano sa umagang ito, hindi pa rin yung totoong buhay. Kailangan mong maranasan ang pagiging isang Kristiyano sa umagang ito. Kaya nga, ang Kristiyano siya kapagod na ma-develop compared sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Tandaan natin yan mga minamahal. Kaya ka tayo Kristiyano sa umagang ito, tayo templo na ng ating Panginoon. Diba? Sabi ng Biblia, ay templo ng ating Panginoon.
At siya'y nananahan sa atin. Kaya yung ating katawan ito, kailangan, kung nais natin maging karapat-dapat sa Panginoon, kailangan mabago ito araw-araw. Kung paano lumalakas, o nababago yung hugis, yung pisikal nating katawan, kailangan maging ganyan din naman ang ating buhay spiritual sa umaga. Kasi pagka tayo buhay na sa harapan ng Diyos, kung tayo tumanggap na sa ating Panginoon, buhay na tayo sa umaga ito, hindi na tayo patay. Kaya pag sumasamba tayo buhay sa harapan ng Diyos, hindi tayo yung ulang na buhay-buhay, di ba? Kasi ang sinasamba natin dito yung ating Panginoon. Kaya tayo ito ang pang-garanti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kailangan tayo maging masaya, hindi tayo malungkot. Kaya tayo maging anak ng Diyos, di ba? Diba sabi sa 1 John 1:12, na binigyan tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Diba yung karapatan ibinigay ng Diyos sa atin, yan ay pinagay niya sa atin, di ba? Isipin mo na ikaw ay isang taong walang kwenta, di ba? Hinanap ka ng Diyos. Inampong ka niya, ginawa ka ng anak. Di ba kadalakan sa atin yun? Na isa tayo sa 1 milyong tao sa mundo ito, naging anak tayo ng Diyos. Kaya dapat tayo maging masaya, hindi tayo maging galungkot. Yung makita sa ating mga physical na anyo, na tayo masaya, tayo naging anak ng Diyos. Buhay tayo spiritual. Hindi tayo walang mabuhay-buhay pag tayo sumasamba sa ating Panginoon. Sabi nga yung constant progress is constant peace and happiness. Ito yung matagumpay na buhay. Yung constant na peace, yung ano yung peace? Ano ba yan? Yung kapayapaan, kagalangan sa ating mga puso nung naramdaman natin ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Dati walang peace dito sa atin, di ba? Pag dumating yung bagyo, nag-aalala tayo, di ba? Sabihin natin, baka masira yung ating bahay. O wala tayong kakainin. O wala yung kapos yung ating mga pangangailangan. Pero dahil natin ang Panginoon, pinupunan niya yung ating pangangailangan, di ba? Hindi naman nagkulang ng Diyos sa atin, di ba? Sapat din sa lahat ng bagay, di ba? Ano yung mga sulat natin? Ito ang akala ng mga tao, mapipera tayo, di ba? Nasulat pa lang natin, sabihin nila, maiging buhay natin. Pero hindi nila alam yung mga sinusulat natin galing lang sa ukay, di ba? Ay magaganda ang gamit, di ba? Yan ang nakalulunod sa harapan ng Diyos. No? Na meron tayong kasapatan sa ating mga buhay. Hindi tayo naghahanap na kung ano yung meron mo ito. Eh, ikaw walang kontento eh, di ba? Kung ano yung wala sa kanya, hinahanap niya, meron naman siyang pera. Kaya may 1,000 pa siya, sabihin niya, wala na akong pera. Ano sasabihin mong pera sa iyo? Hinarap ko ako, sasabihin mong walang pera, di ba? Diba? Meron ka pa, sasabihin mong wala na. Pero meron pa naman. Kasi ang Diyos, hindi naman siya kababayaan tayo ng kanyang mga anak. Eh, diba? Sabi ng Biblia, yung walang nagpalimos na tinapay, yung kanyang mga anak, diba? Walang magpapalimos na tinapay kasi ang Diyos, nagbibigay siya ng ating mga pangangailangan. Alam niyo, ang mga tao, gusto nila ng kapayapaan, yung tunay ng kapayapaan, yung kasayahan. Ngunit ayaw nilang tingnan ang klase ng kanilang buhay, o ugali, o yung kanilang asal. Diba? Maraming tao ganyan eh, gusto nila ng peace, gusto nila ng kasayahan, pero ayaw nilang tingnan yung klase ng kanilang buhay, kung anong kailangan nilang gawin. Pero salamat sa Panginoon, tayo noon, nakita natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Magpasalamat tayo na mayroong nangaral sa atin ang salita ng Diyos. Diba? Na isa natin ikagalak dahil ng salita ng Diyos nakaabot sa ating mga tahanan. Diba? Merong nagpagal sa atin, bagaman alam natin yung iba nagtatago. O nagpapakita ng hindi magandang asal sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Pero sinunod ka na, diba? Para lang kayo akayin sa tunay na kagalakan na ibibigay ng Diyos sa inyo. At yun ay naasanatan natin.
Kaya sa umagang ito, i-examine natin yung ating mga sarili. Examine natin yung ating mga sarili. Kung tayo ay sabi natin ay tawang nababago o na-improve na yung ating buhay. O kung tayo tumagal sa Panginoon, ilang taon na nakalipas, ganun pa pa rin. Diba? Parang walang pagbabago. Diba? Nasabi lang na tumagal sa Panginoon pero hindi ka naman nag-i-improve sa iyong buhay spiritual. Gaya ka pa rin ng dati. Kaya nga sa umagang ito, meron pang room para sa improvement sa ating mga anak ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng improvement sa ating buhay kung hindi natin examine ang ating mga sarili upang maitama ang mga discover natin kahinaan at ang mga pagkukulang. Ang mahirap kung ma-discover natin ito sa ating sarili, kailangan maitama natin ito. Hindi basta lang na-discover mo yung sarili, ganito ka sa harapan ng Diyos, pero hindi mo naman itinatama. Hindi malulunod ng Diyos sa ganyan. Kahit naman tayo, di ba? Yung ating mga anak, kung hindi sila lumalaki, parang ano pa karamdam natin? Isipin natin, ako na yung anak natin, di ba? Yung isip niya na yung 10 taon, parang 4 na taon lang, di ba? Parang yung dating, di ba? Yung pag-iisip niya, hindi nababago, hindi na pinapakinabangan ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin. Kaya kung tayo Kristiyano sa umagang ito, ilang taon na nakalipas, dapat nagagamit na tayo ng ating Panginoon. Hindi yung sa haba ng panahon na lumipas, tayo pa rin batang maliit na harapan ng Diyos. Kailangan kami nga gatas pa rin ang binibigay. Dinadayang peranta, di ba? Yung pag-aalaga sa isang bata, laging aamong-amungin. Laging papansinin, di ba? Pero dapat dumalagot tayo sa bagay na yun. Hindi na tayo yung ugaling bata. Kaya sabi ni Pablo, inulit mo na yung ugaling bata. Pero hindi yung ugaling bata, hindi na maganda makita sa taong matanda. Diba? Kaya nga dapat hindi maalis. Kaya nga yung karanasan natin bilang mga anak ng Diyos na tayo naligtas na sa kasalanan. Inarigan na tayo ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, inarigan na meron pa siyang kasalidad. Yun yung marinig na natin sa pangangalan sa likuran ng pupito. Yung kasalidad sa isang tao na dapat ito'y mawala. Kasi ang nagkakalangan ang kasalidad sa isang tao, hindi siya lalago, hindi siya lalaki. Mananatiling bansod siya sa harapan ng Diyos. At yun pa yung magiging daan para hindi siya mag-import mga minamahal. Ibig na pasulog siya, paatras siya ngayon, hihinayin siya ng kasalidad. Hindi siya makapagtitiis. Lahat na lang kayo makikita, puro negative. Diba? Puro negative. Maging yung pagsasalita ng kanyang mga maaaring kanyang mga kapatid. Maaaring magkakaroon siya ng negatibo, pag-iisip, di ba? Dahil sa kasalidad, nananahan sa kanya. Pero may parang pa naman yung Diyos sa bagay na yan, di ba? Kaya kailangan natin mag-improve yung ating buhay Kristiyano. Kaya para mag-improve, kailangan ang salita ng Diyos upang maturuan tayo kung ano ang ating gagawin. Kaya ang salita ng Diyos, hindi natin naiwawala sa ating buhay. Sa pagkakaroon ng salita ng Diyos, di ba sinabi sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos ay pinapakinabangan ginawa sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo, nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos upang mag-improve ang ating buhay. Alam niyo, meron isang kwento, yung nabasa ko yung kwento nito, yung isang estudyante na siya nag-aaral, pero malayo siya sa kanilang tahanan. Umupang siya sa isang
sa isang upahang bahay na malapit sa kanilang school. At siya ay nakakita at napakamura yung upa niya doon sa kanyang bahay na upa pa na kanyang upahan. At nung siya ay natutulog na, may dumaan isang kaingay. Yung parang naupahan ang likod ng release ng tren. Kaya sa tuwing gano'n ng tren, hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog. Lagi siyang nagigising. At pagpa sa buhay, yung kanyang inupahan, nagtiis siya. Kasi malapit ko sa school. Yun nga lang, maingay. Pero wala pinakakris niya yung pagdadaan ng tren, gigising siya, tapos tumuloy. Alam niya, matagalan. Pagdadaan ng tren, hindi na siya nagigising. Tuloy pa rin ang tulog na. Ganyan din ba yung salita ng Diyos sa atin? Pag naririnig natin, parang dumaan lang. Tutulog ka pa rin pag salita ng Panginoon. Diba? Parang hindi niyo tumatawag sa iyo yung salita ng Diyos. Diba? Hindi ka lalago kung hindi ka tinatalaga ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kailangan maging mapatuloy tayo sa salita ng Diyos na naririnig natin. Ito ba sa atin? Hindi natin hindi para sa Kanya. Isipin natin kung ito'y para sa atin. Sapagkat kung ito'y para sa atin, ito'y gagawin natin. Diba? Hindi magmamatigas yung ating mga puso. Na yung salita ng Diyos, nakakagawa pa sa ating mga buhay. Hindi lang siya papasok sa kabilang tenga, kundi lalabas ng sa kabila, pagkatapos na. Nasabi ng ikay sa mga pero hindi na na-improve mo yung buhay. Marami na tayong nalaman sa salita ng Diyos. Di ba? Marami na tayong nalaman. Pero yung ibang mga salita ng Diyos na yan, nagpa-improve ng yung buhay. Ikaw ba'y lumago na sa iyong pananampalataya? Ikaw ba'y tumatag na sa iyong pananampalataya? O paglamuran pa rin ang ating pananampalataya? Minsan mababa, minsan mataas. Di ba meron ko yung kalagayan? Sabi nga ng Biblia, kung ikay hindi mainit, kung ikaw ay hindi malamig, kung ikay malahiga, sabi nga tayo, isusuwang ka eh. Kaya pa na pala kailangan nasa doon pa sa mainit. Di ba? Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos darating siya, hindi natin alam kung kailan. Di ba? Ngayon, kung pagkamatin ng Panginoon at tayo sa buwang mainit, malamig niya, susunod tayo ng ating Panginoon. Mahalaga ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Kung mawala yung ating pakiramdam sa ating pagkakamali, sa ating kakulangan na nagagawa, may mga panahon ganito tayo, di ba? Aminin natin sa hindi, nawawala yung pakiramdam natin sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakamali. Pero sabi nga, hindi tayo lalagaw sa ganitong kalagayan. Pero ito na ang tayo para lumago tayo at mag-improve. Ito na yung panahon. Hindi yung bukas. Kaya nang bumago sa pagkakataon, improve natin yung ating kalagayan. Alam niyo yung mga kalagayan natin, improve natin yung ating experience sa ating Panginoon. Yun yung mahalaga. No, yung ating karanasan sa Panginoon, kailangan i-improve natin. Kumusta yung ating unang-una yung kababaan? Kumusta yung kababaan natin? Nung tayo tumagal sa Panginoon, na-experience natin na tayo naging mababa sa harapan ng Diyos. Diba? Bakit sabing na tayo naging mababa? Sapagkat tinanggap natin ang salita ng Diyos. Isabi natin na tayo sa ating sarili tayo makasalanan. Diba? Wala tayong magagawa, wala tayong laban sa Diyos. Pero tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos. No? Kaya yung pagpakababa sa umagang ito, yun ba'y nararamdaman ka natin? Meron ba bang kababaan sa atin, mga minamahal? Alam niyo, pag nakikita ng Panginoon yung kababaan sa atin, pwede tayong lumago. Pero kung hindi tayo nagiging mababa, meron tayong pangangailangan sa ating Panginoon. Hindi tayo lumalapit kataasan niya. Diba? Alam natin na may pangangailangan tayo sa ating Panginoon, pero yung wala yung ibigay sa atin.
Eh, minsan, di ba, nahihiya. Di ba? Meron siyang pangangailangan sa Panginoon. Nagdadalawang isip pa. Di ba? Pero dapat hindi mo wala yung experience natin sa harapan ng Diyos. Yung mababaan natin, kailangan ma-improve pa. Kung dati, naging mababa ka sa Panginoon, lalo ka pa magpakalama. Sabi nga para itaas ka ng ating Panginoon. Ano sinabi sa 18:12 ng Proverbs? May sinabi sa ron eh. Sabi niya doon sa 18:12, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Alam niyo yung pagkapahamak pala ng tao, yung pagmamalaki niya sa kanyang sarili. Di ba maraming ganyan eh, nagmamalaki. Ano, meron pa kung sa kwentong nabasa yung airplane, yung private airplane daw, ano ito eh, meron siyang lula na 3 pasahero. Tapos, siyempre, 4 sila, pati yung piloto. Ngayon, nasa-atiri yung aeroplano, nakakalitig ng piloto na hindi na magagawa, hindi, makakas na yun. At sinabi ng piloto ngayon na maganda kayo kasi makakas yung aeroplano. At meron lang 3 parachute. At sabi ng piloto sa akin yung isa, sapagkat marami pa akong anak, na maliliit, maganda tayong asawa, kaya sa akin yung isa. Inuhan yung isa at siya tumalon. Yung 3 pasahero na sakay, isang pastor, isang boy scout, at isang mayabang na engineer, at siya marunong daw sa computer, o ganyan. Sabi ng mayabang na engineer, sabi na akin yung isang parachute. Kasi marami pang pakinabang sa akin yung mga tao, kung ako yung mamatay, hindi sila makikinabang sa akin. Gusto sila matuturoan ng aking nalalaman. Kaya sa akin yung isa, sinagmamagaling ginawa at siya tumalong din. Ngayon, talaga yung natira, isang pastor at saka yung boy scout. Sabi ng boy scout, o pastor, sa inyo na po yan. Sabi ng pastor pala sa boy scout, kumahin mo na yung isang parachute at tumalong na. Sasama na ako sa aeroplano pagpagsak. Sabi ng boy scout, hindi pastor, mali yung nakuha ng mayabang na engineer. Yung bago yung nakuha ng kala niya parachute. Kaya yun yung naman. Pag ikaw ay mayabang, ibabagsak ang ating Panginoon. Diba? Yun yung mangyayari sa atin eh. Alam mo, ikaw pakinabang ka. Wala ka pa lang sa isay. Diba? Yun yung mangyayari sa atin eh. Kaya kung tayo ay nagmamayabang sa ating sarili, mawala na yung humility sa atin. Ganyan din. Hindi naman ako wala akong pakinabang ka. Diba? Pero kailangan yung ma-improve yung ability natin. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Huwag tayo magpakamataas. Diba? Yung duwating niya super bagyo niya. Ano ito? Mga tao tumatawag sa Diyos yun eh. Diba? Sila nagpapakababa na. Kasi alam nila isang pagkakataon. Pag bilangan sila, mamamatay sila eh. Pero tayo mga Kristiyano, maging Kristiyano, nasa ating puso na yung pagkakababa. Diba? Lagi natin sinusuri yung ating Panginoon sa ating puso kung tayo mababa pa sa harapan ng Diyos. So tayo magbalaki mga minamahal. Ano pang kailangan na sa experience natin yung sinabi ko kanina yung kapayapaan. Diba sa Romans chapter 5 verse 1, sinabi niya dito yung kapayapaan. Romans chapter 5 verse 1. Yung mga inaling ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin natin po ba yung kapayapaan sa atin? Kung nung ibagyo, tayo rin ay nawala na yung kapayapaan natin. Tayo ay malayo naman sa atin yung bagyo. Pero kumusta yung peace na ibinigay ko sa atin? Nandun pa ba? Meron pang kapapayapaan yung ating buhay. Bagaman mawala tayo ng trabaho, hindi naman pinahintulot ng Diyos mawala tayo ng trabaho, di ba? Hindi din naman nawawala tayo ng sinasahin sa araw-araw. Di ba? E paano kung dawating yung mga bagay na yun? Sabi niya yung sa verse 2, na sinabi niya
sa pamamagitan din ng kanya ay nagkaroon tayo ng pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyaya nito, na di rin nagsisilyag din tayo at naggalak tayo sa pag-asa sa kalawalatian ng Diyos. Pero nagkaroon tayo ng access sa ating Panginoon Di ba dati sa kado? Yung ating panalangin, sabi niya ko, ito lang sa kisang hindi maabot sa Diyos yan Pero nung nagkaroon tayo ng access sa ating Panginoon, natuto na tayong lumalangin. Kumusta yung ating panalangin? Nag-i-improve na naman. Baka i-improve natin yung panalangin, Panginoon. Salamat po. Parang yung panalangin ng isang bata. Diba? Kailangan nag-i-improve yung ating panalangin. Natandaan na tayo, yung panalangin pa natin, parang panalangin ng bata. Diba? Kailangan pag tayo nananalangin, lumalago din tayo, nag-i-improve din yung ating panalangin. Hindi lang pinapanalangin natin yung ating sarili, yung ating sambahayan. Kundi yung panalangin na talagang matatat sa ating Panginoon. Alam niyo, may panalangin na pag narinig mo, parang nakakatas, di ba? Pag siya yung nanalangin, parang damang-damang mo yung presensya ng Diyos sa kanyang panalangin. Pero yung nanalangin, parang wala, di ba? Sabihin, kailangan i-improve. I-improve yung panalangin. Kasi, nakakaya naman ba? Natawag ka para manalangin. Pero, yung panalangin mo, kailangan. Siyempre, yung panalangin, hindi naman sinusulat. Kailangan, gabay ka natin yung Espiritu Santo. Di ba? Yung pananalangin. Pero may malapit sa Panginoon, yung access ka sa ating Panginoon, ang Espiritu Santo, mamumunya sa iyo sa panalangin. Diba? Kasi malapit ka sa ating Panginoon, access ka sa ating Panginoon. Ano ba siya? Sabi niya yung experience natin sa kagalakan. Sabi niya dito sa verse 3 ng Romans 5:3. At hindi lamang kayo, kundi naman nanagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nangangalaman ng kapighatian ay gumagawa ng katigaan. Rejoice in hope in the glory of God. Kasi nagagalak tayo sa pag-asa sa kalawalhatian ng Diyos. Diba, yun yung ating ginagagalak sa pag-asa ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi mga kanina, hindi tayo marulungkot. Diba? Salamat sa Panginoon na yung kagalakan dapat sa ating mga minamahal. Alam natin yung kagalakan, ito nagmumulan sa ating Panginoon, ito rin ang kagalakan. At ito sa kalawalhati ng ating Panginoon. Rejoice in tribulation. Pag may mga pagsubok, kailangan doon magalak tayo. Alam niyo, yung pag sinabing tribulation at nakita ka pong nagagalak, sabihin ng mga tao, abnormal yung tao nito. Diba? Tribulation na, dumating sa kanyang buhay, nagagalak pa rin. Diba? Alam niyo, wala nang itutungkas sa pagsubok na dumating sa buhay ng isang tao, si Job. Diba? Nakita natin yung tribulation na dumating sa kanyang buhay. Diba? Yung kanyang mga pag-aari, nawala. Yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawang gusto pa siyang mamatay, bis na kanyang karamay, gusto pa siyang patayin. Diba? Alam niya siya, nagtapat siya. Amen. No? Sabi niya, dumating ako dito sa lupa, wala siyang damit. Wala din na siya dahil ng pag-alis. Kaya naman talaga mangyayari sa atin Diba? At sasabihin mong mayaman kami mo, di wala mo yung kayamanan. Sasabihin mong maganda kayo, ilipas din yung magandahan. Diba? Natanda ka rin, pupukirin ang buhok mo. Diba? Kaya nga, rejoice in tribulation. Sabi niya, rejoicing in whom you are reconciled. To whom you are reconciled. Diba, na-reconcile na tayo sa Panginoon. Tagalak natin. Hindi na tayo magalit ng Diyos ngayon.
Alam niyo, dati kagalit kaaway tayo ng Diyos. Pero kinahabagan niya natin yung minamahal. Hindi, yung kahabagan ito ng Diyos, hindi naman tayo makapagdapat dumagat eh. Diba? Kasi tayo mga kaaway ng Diyos eh. Ikinagagalak ba natin yun? Sabi nga kanina, sa susunod pag tayo nananalangin, kailangan ipagpasalamat natin sa Diyos sa tayo kanyang pinatawan. Pinatawag tayo sa ating mga masanaw natin kalimutan sambitin daw sa ating mga panalangin niyo. Pagpapasalamat na tayo pinatawag ng Diyos, bago na tayo makasalanan, napakalaming kasalanan natin nagawa sa harapan ng Diyos. Kailangan lagi natin ikagalak yan. Ipatotoo sa mga tao. Kaya tayo ay ipatotoo sa mga tao na tayo ay pinatawag ng Diyos sa ating mga kasalanan. Diba? Pero nang tayo bagong tanggap sa Panginoon, di ba, mainit. Hindi tayo patotoo, di ba? Karanasan natin yan eh. Yan yung tuloy ko kapitan, nagalit sa akin eh. Kasi, nang bagong tanggap ako sa Panginoon, pinatotoo ko sa Kanya. Ang Panginoon. Pero sabi niya, dahil mo rito sa akin at babarinig ko yung pastor mo na yan. Diba? Pero, nagpatotoo na ba tayo sa ating Panginoon? Yung kabutihan ng kanyang ginawa sa ating buhay. E kung hindi na tayo nagpapatotoo, diba? Basta lang pagka alis natin sa kalambahan, tapos na. Diba? Pero yung gawin, tinawag niyo sa atin, yung magpatotoo tayo sa mga tao na mayroong Diyos na nagbabago ng buhay. At kailangan makita sa atin yun, nabago yung ating buhay. Kasi marami din nagsasabing sila yung mga Kristiyano, pero hindi powerful ang ganun ang patotoo kasi ganun pa rin yung kanilang buhay. Pero kung ikaw na nagpapatotoo namin kasi yung buhay, powerful yan, mga minamahal. Kaya yung pag-asa, sabi nga sa 1 Corinthians 13:7, lahat ay sinamata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay naasahan, lahat ay tinitiis. Kaya nga yung rejoice niyan eh, hindi dapat mawala. Kasi dumarating naman talaga sa mga Kristiyano yan eh. Meron siyang babatahin. Diba? At meron siyang pinaniniwalaan ng mga pangako ng Diyos. Diba? Ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan, iiwan man. Diba? Pangako ng Diyos yun eh. Hindi naman tawag ng ako eh. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan. May mga sabi ba tayo sa ating buhay, pinabayaan tayo ng Diyos? Ano hindi, di ba? Pero kung tayo pinabayaan ng Diyos, sabi nga ni yung tatlong Hebreo, yung sila yung sa hormong, nag-iningat. Sabi nila, hindi sila sasamba sa ginong revoltory ng Monosor. Kung hindi man sila iligtas ng Diyos, mamamatay pa rin sila sa kanilang gagawin, hindi sila para sasamba. Diba? Pero pinabayaan pa sila ng Diyos, kasi nagkilala sila sa ating Panginoon eh. Pero kung nangyari na tayo pinabayaan ng Diyos, at kung tayo Kristiyano, sa namin tayo pupunta. Diba? May mga pinabayaan ng talagang pinutulan ng biig, diba? Pinagdalagari sila, pinako. Nasasabi natin, pinabayaan na ng Panginoon, parang makasama na sa kabilang buhay. Pero tayo, kung natin sa punto gano'n, di ba, kung hindi tayo Kristiyano, saan tayo pupunta? May bahitulog ng Diyos yung tayo mamatay na wala sa ating Panginoon. Kaya natin pinagkaraan na mayroong hell. Hindi pa naman ito eh, kundi ito yung realidad na mayroong impyerno. Maaaring pinatigas natin yung ating puso ng impyerno kasi sa kagawang mayroong impyerno, yung mga minamahal. Sabi niyo hindi niya mamatay. Bago sa'yo sa mga tao hindi kikilala sa ating Panginoon, pero ngayon kung hindi ka pa kumilala, ang destination mo doon sa impyerno. Kaya naman pwede pang mabago yan. Amen. Pwede pang mabago ang destination mo. Sapagkat mayroon pang time. Dahil po, yung masama mong pamumuhay. Kaya ang gagawin, magpapakababa ka, lalapit ka sa Panginoon. At kung mayroon pa karanigan, lalapit ka sa ating Panginoon. Diba? Sabihin mo, alam mo lang ganitong ugali. Diba? Isa yung ugali natin, yung
kunting bagay lang, madali tayo mag-react, di ba? Minsan, pag nakita ng iba, hindi, pangit naman ang ugali nito. Pero hindi tayo pwede mag-judge, di ba? Pero ang sa'yo yung sarili, nakita mo yung mga ilalapit mo yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat yung iba na maraming makakakita na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, makakita yung doon ng ugali pangit, di ba? Maraming sasabihin niya, hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano man lang, di ba? Pero kung nakita mo yung bagay na yun, masama, sabi na, ang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito yung kasalanan sa kanya. Alam mo mabuti na ilapit niya sa Panginoon, paalis mo sa kanya. Aalis siya ng Panginoon, di ba? Sabi, tayo naglilinis eh. Ha? Nilinisin natin yung mga nakikita natin karamihan sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng tayo. Kaya kung ayaw mo palinis sa Panginoon niya, hindi yung malilinis. Ano pa, sabi niya, love of God. Dito sa verse 5 sa ating paring sa Roma, sabi niya, at ang nangas pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay napupuno sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Alam niyo, yung experience natin sa pag-ibig ng ating Panginoon ay ina-offer niya sa atin, di ba? Yung pag-ibig niya, ina-offer niya sa atin eh. Hindi lang ina-offer niya sa atin yung pag-ibig niya. Kailangan marunong din tayo magbigay ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig daw. Take and take yan eh. Diba? Yung pag-ibig eh. Hindi pwede yung pag-ibig yung minamahal mo siya. Tapos hindi ka naman niya minamahal. Kasi yung pag-ibig, yung reciprocal love yun yung palitan ng pag-ibig eh. Kaya kung meron kang taong hindi inibig sa umagang ito, hindi ka pa nag-i-improve tayo maranasan sa ating Panginoon. Maaaring naiibig mo lang, yung kaibig-ibig. Iniibig mo siya kasi marami siyang pera. Iniibig mo siya dahil maganda, di ba? Madali siya mag-blow out sa'yo, magkasama mo. Ano kung gusto mong kasama, lagi yung blow out, ipagkain. Ayaw kayong kasama, puripat, di mo lang akong mailibre sa pamasahe. Diba? Kaya iibigin natin lahat. Sabi ng Panginoon. Maging yung ating mga kaaway. Diba? Diba? Yung mga makasalanan, iibig sa mga hindi iibig sa kanila. Ano ba yung kahigta natin sa kanila? Diba? Kung iibigin lang natin yung mga nagsisigibig sa atin, sabi ng salita ng Diyos. Kaya may pag-ibig. Ano yan? Lahat. Kaya kung tinanggap natin ang ating Panginoon yung pag-ibig niya, kailangan mag-improve yan, mga minamahal. Hindi natin sa Panginoon. Panginoon, yung pag-ibig na yan ang gusto ko. Na maibig ko na yung aming kapitbahay. Diba? Maibig ko na yung aming karibal. Diba? Bakit eh, ibigin mo eh. Kaya hindi ka dapat wala kang karibal, hindi ang ating Panginoon. Diba? Ang Panginoon ang matutunan eh. Sabi, matamis ang bunga ng dalangin. Kaya mga kabataan, salamat sa Panginoon, makakilala kayo sa Diyos, napaalis ang inyong buhay. Diba? Kung hindi kayo kumilala sa Panginoon, mapapatawaran ang inyong buhay. Kung hindi pa kayo tumawag sa Panginoon, kailangan tanggapin niya siya. Alam niyo yung pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso, magandang laging naranasan niya, di ba? Pagka-inlove ka, di ba? Yung di ba? Pag-inlove ka, talagang masaya ka. Diba? Yun dapat ang bagay natin maranasan. Inlove ka sa Panginoon. Diba? Lagi mo siyang minimedicate ko yung ating Panginoon, kanyang mga salita, lagi ka nakikipag-usap sa kanya, kasi inlove ka eh. Ngayon yung pag-ibig na binuhos ng Diyos sa ating mga puso, kaya talagang makita yan sa atin na nag-improve. Hindi yung tumatakay yung panahon ng pag-ibig mo na wala. Kasi yung pagkaroon mo sa gawain, parang alam mo ulit ka na, nilaan mo pa rin. Hindi ka na nagmamadali. Diba? Pero habang tumatagal, alam mo nagiging masipag. Diba? Hindi ka nagiging tamad.
Yun yung paglago o yung pag-improve sa ating buhay. Ano pa yung Holy Spirit sa chapter 5 ko rin, sabi niya, na tinanggap natin yung Espiritu Santo. Alam niyo yung Espiritu Santo kailangan mag-operate sa ating buhay. Diba, kung tinanggap niya sa ating puso, sa ating buhay, siya na yung magkukuman sa atin kung ano yung ating gagawin. Hindi tayo magkakamali. Diba? Pag Espiritu Santo na tinanggap natin, yun yung maganda na pagkatuon ng Diyos sa atin, di ba? Espiritu ng Diyos, ang Espiritu natin kapag nagpapatutuloy kay anak ng Diyos. Di ba? Kaya mga kay Espiritu Santo, yan, kung hindi niyo pa tinanggap ang Espiritu Santo, ay hindi sa Diyos. Kaya nga, yun yung supreme gift ng Diyos sa atin eh, yung Espiritu Santo. Amen. Di ba? Yan yung pinaka magandang regalo ng Diyos sa atin. Diba sabi yung Espiritu Santo is niya magtutulog, gagabay sa inyo. Diba? Sa lahat ng katotohanan. Kaya mahalaga yung katotohanan na nalaman natin eh. Dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya yung experience natin sa Panginoon ito ay kailangan mag-improve, mga minamahal. Hindi laging nawawala yung improvement sa ating buhay. Pangalawa, improve our knowledge with God. Yung ating kaalaman, alam niyo yung sabi niya yung katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nalalaman natin, sabi nga doon sa 1 John 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa mga Diyos ay kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Alam niyo, yung pagpalitan ng ating Panginoon, mahabang panahon na nakalipas, di ba? Pero mapalad tayo na hindi tayo nakakita, pero tayo sumampalataya. Sa katotohanan na minamahal tayo ng Diyos, hindi niya tinuloy na tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, yun yung pag sinabing buhay na walang hanggan, walang tatanggi rito eh. Kahit yung sitawang ko sa kalat. Pag inilak mo sa kanya yung buhay na walang hanggan, hindi siya tatanggi. Pero yun yung iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang yung knowledge ng Panginoon. Yung truth na ito ay hindi itinugli ng Diyos sa atin, pakamahalin natin ang katotohanan. Huwag natin ipagpalit yung katotohanan sa isang biglang pagkain, di ba? Gaya ni Isaw, di ba? Dahil lang ba sa pagkain, yung katotohanan, ipagpapalit mo. Di ba? Alam niyo yung katotohanan na nagpalaya sa atin, huwag nating kababayaan. Huwag nating iwala sa ating mga buhay, yung katotohanan natin na natutunan sa salita ng Panginoon. Kumusta na tayo ay lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon? O baka yung kaligtasan, pagka itinanong tayo, hindi pa natin alam ipaliwanag. Diba? Yung mga susubara pa natin sa mga Sunday school. Diba? Kailangan makita sa atin na tayo lumalago sa kaalaman ng Diyos. Diba? Hindi yung may mga tanong tayo taliwas sa kalooban ng Diyos, parang pinupunta pa natin na ito yung mali, na ito yung tama, pero mali naman. Diba? Pero kung pagkakalan mo sa salita ng Diyos, at hinigin mo ang tulong ng ating Diyos, tayo nagagabay sa atin sa katotohanan eh. Kaya nga pakahalaga ng salita ng Panginoon, alam yung ating Panginoon sabi niya, sa lumalaki, sa katawan at sa pagbibigay lubod sa Diyos at sa mga tao. Magaling din tayo dapat. Kagaya tayo ng ating Panginoon. Lumalago tayo, nagbibigay lubod sa Diyos at sa mga tao. Diba? Salamat tayo naging isang Kristiyano sa umagang ito. At kung tayo hindi pa Kristiyano, may paanaya ang Diyos sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Kung doon naman sa mga taong sa mga Kristiyano na hindi pa rin nag-improve, alam natin yung ating mga sarili sa harapan ng Diyos eh. Diba?
Hindi ko pwede sabihin, hindi ka nag-i-improve sa iyong pananampalataya. Lumapit ka sa Panginoon. Dahil yung Espiritu Santo lang papakilala sa atin. Wala ka pang improvement sa iyong buhay. Hindi ka pa bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Hindi ka pa pawag naging mga bago, sabi doon sa ating teksto. Kaya nga, kung marinig mo yung pinig ng Diyos, huwag mo papagmitigisin na yung Diyos. Lalapit ka na sa ating Panginoon. Dahil ito yung oras na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sa bawat isa sa atin. Ang balapitan natin siya. Diba? Salamat na mayroong mga paanyaya. Diba? Sa ganitong mga gawin, narito ang Espiritu Santo na nagpapakilala ng ating mga kalagayan, ng ating mga pangangailangan. Pero kung tayo mananatiling hindi nagpapakababa sa harapan ng Diyos, hindi natin tatanungin yung paglagong inaasahan ng Diyos sa atin, yung pag-improve ng ating buhay. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin magagamit ng Diyos. Pero kung nasa puso mo na maglingkod sa ating Panginoon, lalapit ka sa Kanya. Makita ng Diyos na lumalago nga sa iyong pananampalataya, gagamitin ka ng ating Panginoon. Sino pa gagamitin ng Diyos? Diba? Iba mga taong matatalino na wala namang pagkakilala sa Panginoon. Alam mo, maraming matatalino. Diba? Maraming magagaling mga alam na salita ng Diyos. Pero mga dahil sa pera. Pero dito sa Iglesia ng Diyos, ang mga naangaral na salita ng Diyos hindi sila bayaran. Sapagkat ang mahalaga dito yung mga kaluluwa ng mga tao na sila lalapit sa Diyos. Sa amang mga pangarap, sabi nga ng Biblia yun ang ginagamit ng Diyos. Kaya hindi kayo maangaral, ang Espiritu Santo na sa'yo gagamitin na. Sabihin ng tao, mangmang ka, pero sa harapan ng Diyos, ikaw ay matalino. Sa mga matalino, pinili mo natin Panginoon. Kaya sa umagang ito, i-improve natin ang ating mga sarili. Sa ating mga kalagayan, ang ating kalagayan sa umagang ito, nais ng Diyos, na parang naging mga bago ng lahat. Amen. Di ba, maganda nga yung nakita ko na pag kinumusta siya ng isang kapatid, sabi niya, salamat sa Panginoon. Ano? Hindi tulad kahapon. Di ba? Kasi yung buhay mo kahapon, hindi niya makikita sa'yo ngayon. Yung kahapon nakita kang magagalitin ka, o ngayon, hindi na. Di ba? Pwede i-improve yung mga bagay ngayon eh. Di ba? Eh, yung bagay na nakalipas na yun. Diba? Pahabang may buhay tayo, may improve pa natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kailangan lang talaga yung ating pagkakababa, yung ating karanasan sa Diyos ay hindi nawawala. Sapagkat kung nawala na yung karanasan natin sa ating Panginoon, balik tayo sa zero. Balik sa zero, man. Pero salamat sa Panginoon, napagpahinuhod pa rin siya, di ba? Napagpahinuhod ng Diyos. Kasi habang may buhay, mayroon pa pagkakataon ng ating sa Kanya. Paayos, yung liko-liko natin kandas, kailangan ito may tuwid na ng ating Panginoon. Kaya sa mensahe ng Diyos, mayroong mensahe na napulot tayo sa mensahe ng Diyos sa umaga ito. Yung pag-improvement ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos ay napakahalaga ngayon namin. Tayo lahat ay tumayo. Tawagin muli natin si Mr. Luz. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Alam kong mayroong ganang pagpapala ito sa mga pusong mababa at handang pasakop sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, habang tayo nagpapatuloy, awitin natin yung awit ng panawagan. Kung nakita niyo ang inyong sarili na kailangan niyo maglumago. Walang kalabisan na patuloy natin ipasaliksik yung ating puso sa Panginoon. Kasama yan sa paglago ang kababaang loob.
Sa mga hindi pa natin sa Panginoon, ilang beses ko pang pakinggan ang mensahe ng Diyos. Napaanyayan mo yung Espiritu Santo. Sa mga kabataan, alam ko ang mga kabataan na pakatay-tay sa ating mga puso. Kasi sinusubukan siya sa araw ng iyong kabataan. Nagkamit sa ano mga kabataan upang lalong-lalong ang Panginoon sa buhay nito. Dahilan niya siya sa mga nito. Alam mo na rin ang Espiritu ng Diyos. Lumapit kayo sa mga nito. Sino pa? Christ is the answer. Amen. Sasabihin ko yung Diyos wala ang pangangailangan. Pero natin ang Espiritu Santo, kailangan mo siya. Kailangan mo lumapit sa mga nito. Amen po rin ang Panginoon. Salamat sa alam ko namin ang Espiritu ng Diyos. Wala na. Pero sabi ng Diyos, ngayon pa. Sa pang-awitin, Christ is here. Christ is the answer. Ano naman? Magpapakakama sa kami. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Nandito kami siya sa mga salamat sa mga kapatid na lumapit at panalangin. Marami na po kayong maupo at samahan natin mga kapatid na ano ni Diyos na mga pangilihan sa natin. Papasalamat sa akin. Salamat sa mga sa inyo tumutin. Salamat sa mga sa inyo pinagkailangan sa mga ito. Hindi ko rin nagpapasok, hindi ko nagawa. Gawin kayo. Pagpakailan pa ng inyong kapangyarihan. Kumikilos pa na ako. Ang iyong mga salita nagpapakilala sa amin. Kung ano kami sa inyong halaman. Hindi namin pwede. Wala ka na din Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa mo. Lumapit sa ang daming pandahin. Tulungan mo po sila Panginoon Diyos. Ano ba yung pangangailangan kanilang sa inyo? Sila tawag na kakaalam pa man. Tulungan mo po. Kanilang may sakit sa inyo. Lahat ng mga kahilingan sa inyo sa pinalaman. Tanda mo na magpagulay, Panginoon. Tanda mo yung ipagkalooban sa mga nagpapakababa sa inyo halaman. Manangin Diyos, tulungan mo po mga kabataan ito na sa altar ng panalangin. Tulungan mo po si Sarah.
devotion ko iyo sa umaga ito. Salamat naman sa inyong makapangyarihan ko. Salamat po sinabi namin Diyos. Alam namin na inyong pinagubusan at lubusan makapaglibot sa inyong harapan. Kaya sa mga oras dito nalaga namin aming puso. At nakihinig ka, Panginoon, sa aming mga panalangin sa inyo. Tumutulong, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Upang nalang pagtiwalin ng Iglesia mo. Kaya ito ang hinahanap ko sa uling panahon na ito, sa mga dedicated Christians. Mamatay sa sarili at ikaw sa pagbuhay sa ganito. Pinabayan, Panginoon, ay muli niya handog, iniaan ay mga talento ang binigay mo sa kanila. Alam po namin, Panginoon, walang acceptable service, Panginoon, sa inyo ngayon. Yung service, Panginoon, na mayroong pag-inis sa puso. Kaya sa mga oras na ikaw na namin, Diyos, papasalamat ko kami. Alam namin na ang altar na ito, Panginoon, ay handa, Panginoon, sa mga handog na maligigis sa inyong sarili na yapan. Kaya papasalamat ko kami, sinamahan ko kami sa umagang ito. Salamat naman sa inyong mensahe. Salamat sa inyong ginamit. Salamat sa mga salita mo. Alam namin na nakakalimto sa puso ng bawat isa. Sa buong paghawak ito, kung paano kami sinamahan sa mga ganito. Naway pagmamay na ako, tuloy ko kami lumuban ng manayong sa atong Espiritu. Ikaw muli, Panginoon, ang siyang sumama sa amin. Sa pagtayo ng aming mga kapatid, kami na sinanampalataya na alimanagkan ng kinapit sa inyo, na kami na tinanggap ang Panginoon. Sa umaga ito, dinadakila ka Ama ng aming mga kaluluwa. Salamat sa inyong kalakasan. Salamat sa inyong mga gawa sa umaga ito. Salamat sa kakalumpayan. Binabalik namin, Panginoon, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pasasalamat sa daming pangalan ng aming Panginoon. Salamat sa tagumpay na nagagawain ang maligaya at tinangkalan ng Diyos sa salingin. Sabihin ng kanyang pangalan, tayong lahat ay tumayo na at yung mga lumapit, pwede kayong magpalutoo kahit mamayang hapon. Pag lumalapit kayo sa Panginoon, sinapalutoo nyo ang labis para lalo pang tumatag sa pananampalataya. Tayong lahat ay tumayo na, magwakas sa pananalangin. Ipagpray na rin natin yung kain na inihanda sa atin. Tingin natin kay Abipan. Amang Diyos, banal mo kapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos sa malayo mong pag-ibig sa ating kalagitnaan ikaw. Salamat sa Diyos na ikaw nagtagumpay sa aming kalagitnaan. Kaya gano'n na naman sa aming nagalakan na kami sinamahan sa buong panahon ng aming pagpapasensya. At o Diyos, sa aming pagtatapos sa pagpapatala sa aming gawain sa umaga ito, taglay namin ang kadalakan naman ng aming mga puso sa malalim mong pagtapos sa Diyos. Dalangin po namin ang kadalakan ito ay magkasili sa aming puso o Diyos. Taglay namin ang kababaang loob upang masatutuin o Diyos. Malaya ka makakilos sa aming buhay. At Ama, pag-iapagkain na iniyakan sa umagang ito para sa aming katawang lupa, dalangin po namin o Diyos, na ito yung pagpalain, basbatan ang mga upang magbigay kalakasan sa aming pisikal na pangkatawan, pag-apit namin sa paglahati na yung dakilang pangalan. Maging mga kakain na kanda nito o Diyos. Pagpalain mo rin po, Ama, sapagkat lahat ng aming mga gawa o Diyos
ay hayag sa ilang harapan at kung amin itong ginagawa para sa ikaluwalhati mga kami ay inyong pagpapalayan. Kaya salamat po sa pagpapalang mo po sa amin sa umaga ito. Salamat po, Ama, sa pangalan